Hi guys, welcome back to my channel. This is Sarisa Reta. Itong building na to guys, ilang taon pa lang nagagawa nila. Nakasa 20 na yata yan. Ito yung pinaka-biggest na project dito sa Causeway Bay this year. Ay, nakaraang 3 years na yata nakalipas. Grabe, ang bilis nilang magtrabaho. Pati gabi yan kasi meron silang mga workers. Ano nyo? Ganda ng pagkagawa niya. Ano na to? Lee Garden 9 na yata. Lee Garden 9. Grabe, ang laki. Abutin pa siguro ng mga 5 years yan bago mabuo lahat. Pero ang ganda niya, promise. Bawal tumawid, promise. Pag hindi na green, wag kayong tatawid. Kung hindi, dalawa lang mapupuntahan nyo. Kung hindi kayo mabanggaan dyan, may police. Ayan, may police is speaking. Police, huhulihin kayo. Magmumulta kayo ng $1,500. Maraming mga Pinay dito matigas ang ulo, lalo dun sa may market. Tawid sila ng tawid kahit hindi tawid. Ayan, tawid na, ganyan. Pag nag-green, saka kayo tumawid. Kasi pag hindi, any moment, pwede kayong masagasaan, or mamatay pa kayo dyan, or nagmulta kayo. Ganun lang yon, mamatay, or masugatan, ma-hospital ka, magmumulta ka, ganun. Magiging bad record ka pa sa immigration. Pag nagkataon, nag-renew ka, masisilipan ka ng butas, sasabihin sa'yo, bakit ka lumabag sa batas? O ganun guys. Kaya dapat sumunod tayo sa batas ng Hong Kong kasi hindi tayo taga rito. Ganun talaga yung batas dito. Tapos dito, ang ano dito kasi guys, ang mga pulis dito sa Hong Kong, minsan nakasibilyan sila. O kaya naman, nakatago-tago dun sa kumpul-kumpul ng mga tao. Pero ang mata nila, nandun sa mga pedestrian na may mga tumatawid kahit hindi tawid. So ngayon, susundan ka yan. Pagdating dun sa kanto, hindi kasi nagpipito ang mga pulis dito. Katulad sa Pilipinas, pipituhan ka ng bonggang-bongga. Pag dito, hindi. Haharangin ka na dun sa unahan. Wala nang maraming sinasabi. Isa lang yung sinasabi nila, promise. Ang sasabihin lang nila sa'yo, give me your ID. Ganon lang sila guys. Kaya dapat, ingat talaga tayo. Huwag tayong tatawid pag hindi naka-green. Napakadelikado. Tataya mo yung buhay mo dyan. Or yung reputasyon mo, masisira ka sa immigration. Kasi meron akong nakasabay dati, matanda na nga yun, maedad na siya. Sabi niya pa, Ining, sabi sa akin, Ining, huwag kang basta-basta tatawid na hindi talaga green. Kasi ako, na-report na ako dyan. Sabi niya, taga doon din sa banda sa amin kasi same kami ng bus sinasakyan pa uwi. Ngayon, ang sabi niya, Ining, huwag ka bastang tatawid kasi may mga pulis dyan, basta na lang susulpot. Tapos pag natikitang ka, give me your ID lang, tapos ang kasunod nun, susulatan na si amo mo. Pag nakita na ni amo mo yung sulat, hindi mo alam kung anong reaction ng amo mo. Kung papagalitan ka, yung iba kasi sinisibak talaga guys. Hindi na nila binibigyan ng isa pang chance. Walang warning dyan, basta pack your things ka na. Sa amin naman, si Lolo ganon din, kahit gaano yan kabait at kagalante, isal talaga ang sinabi niya. Lahat ng mga batas susundin, kasi pag once na lumabag ka, hindi ka niya sasagutin. O di ba maganda rin yung para matuto ka, magtanda ka, di ba? Pero ako naman, awa ng Diyos, sa 8 taon ko kay Lolo, okay naman ang record ko sa immigration. Nagka-record lang ako talaga dyan sa police nung nadukutan ako. At least yun naman, hindi ko naman yung ginusto. Talagang nadukutan talaga ako. Kasi yung namili ako ng gamot niya sa Wan Chai, marami akong dala, kaliwat kanan. Tapos sumakay kasi ako sa tram. Yung tram naman, free ride. So punong-puno yung tram. Nasinamantala ng mga mandudukot na
Parang naano yung bag ko. Bukas talaga actually, yung wala siyang zipper na bag na ano, nadukot. Buti na lang walang maraming pera dun sa nadukot na bag, ay na wallet pala sa akin. Kaya yun lang naman ang, pero hindi siya bad record na lumabag ako sa batas, wala akong ganon. Grabe ang ingay dito. Renovation na naman to. Mahal kasi pag napagmulta ka, ang mahal, grabe, 10,000 sa pesos. O sayang. Ay grabe, $1,500. Grabe, mainit ang panahon ngayon. Tagaktak na yung pawis ko. Kasi pag ganitong pababa ako ng market, naglalakad talaga ako. Kasi pag pababa, madali siya, parang tinutulak ka lang niya. Pero pag paakyat, hindi ka pwedeng maglakad kasi nga pataas yun. Kahit sabihin mong 3 minutes lang pag by bus, pag maglalakad ka, matagal, hihingalin ka pa paakyat. Kaya pag marami akong baba, marami din akong pera. Yung kada pamasahe ko pababa, naiipon ko sa octopus ko. Kaya yung octopus ko, sa akin na yung laman. Di marami na akong pambili ng merienda ko. Pag naipon mo sa isang karga, may 20 ka, ganun. O, malaking tulong na pag gusto mong bumili ng kung ano-ano, ibibili mo na agad. Indonesian market, ay, restaurant pa lang. Maraming sideline dito sa ano, kagaya ng mga ipon-ipon sa mga ano tawag dyan, apps, sa mga bilihan, maraming apps, makakaipon ka. Sa Mark Spencer, marami akong ipon kasi yung salad namin everyday magastos si Kulas. Salmon pa lang niya 130, isang kainan lang niya sa salad niya. O kung everyday yun, mabilis makaipon sa Mark Spencer. Pag naka 100 ka na, pamili mo na ng mga chocolates or kung ano-ano pa. Sa mga supermarket, gaya ng Welcome or Marketplace, mga ganon, sa Manning, sa Watson, meron din diyang mga ganyan. Kaya marami akong ipon. Mga libre na lahat yung pang ano mo, pang shampoo mo, pang lotion mo, lahat kung ano-ano. Diyan mo nakuhanin, pwedeng-pwede. Kaya hindi na babawasan yung sahod ko. Tapos, si Lolo, mahilig din man libre. Pag sa labas siya kumain, gusto ko na lang mag-McDo or mag-Jollibee. Speaking of Jollibee, ayan. Pag gusto ko dyan, pero hindi panay-panay, papagalitan din ako. Kasi nga, hindi raw good sa health. Yan yung lagi niya sinasabi. Okay lang, mag-order ako sa Namki noodles kasi yun, kaya okay lang yun sa kanya. O kaya Kape di Coral, okay lang yun sa kanya kasi mga lutong pagkain yan. Pero yung fast food, sabi niya, wag panay-panay. Okay lang mga one time sa 2 months or once a month, mga ganun, okay lang sa kanya. Kaya ganun naman. Tapos pag nagpabili ng mga dessert yan sa Sogo, natakaw din yan. Ang tig 205 or 255, depende sa size na nagpapabili siya ng ice cake. Pag binili ko ng tanghali, kakainin namin tanghali, hapunan, bukas tanghali agad, ubos na agad. Ganon din si tatay, katakaw. Kasi dito naman guys, ang mga sweet kasi dito sa Hong Kong, hindi talaga siya kasing tamis ng mga pagkain sa Pinas. Kaya okay lang. Tignan mo si lolo ko, 92 years old na, napaka-healthy niya pa. O, diba? Ganon dito sa Hong Kong. O. Mag-aantay ako dito nung green recycle kasi magre-remit ako ng mga recycle ko. Isa pa yan sa mga recycle. Marami akong ipon kasi yung mga alak pa lang Nicolas namin, ang bibigat ng bote. Dati tinatapon ko lang yan, ang dami-dami sa likod bahay. Pero nung nawili ako mag-collect ng mga recycle bin, nakakarami ako. Nakarami na ako dyan. Baka meron na rin akong naipon $60. O diba, hindi mo na mapupulot dito sa kalye. Kasi dito sa Hong Kong, ang mga Chinese people hindi nagdadala ng cash. Bibihira ang nagdadala ng cash.
Kasi nga, gamit talaga nila card lang or octopus, ganon. Kaya malabo na makapulot ka dito ng mga perang nahuhulog sa bulsa. Katulad sa Pilipinas, makapulot ka ng maraming pera, lalo na yung wallet sa Pilipinas. Karamihan nakikita ko sa post, nakapulot sila ng wallet, may lamang 10,000, may 5,000. Dito sa Hong Kong, walang ganun. Bihirang-bihira kung meron man. Pag nakapulot ka, matik mga Pinay din ang nakakahulog. Uso po ang nadudukutan ang mga Pinay, lalo sa Central. Kaya guys, doble ingat na lang talaga tayo sa araw-araw na buhay. So ayan, i-off ko muna ta. Baka nandyan na yung green ko.